Leo, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Yan, paki-check nyo na lang. Let's see, Leo, what's coming to you ngayong May 2024? Love o true love come to you. Maaring merong bagong romantic connection para sa inyo ngayong May, lalo na kung kayo ay single. Ayan, may namumuong love life. Some of you, if you are in a relationship, I think you will focus on your romantic partner. Mas lalo nyong patitibayin ang inyong connection. Some of you naman, this is about loving yourself, focusing on yourself. Oy, true love come to me talaga, oh. Maaring meron kayo, mamimit nyo ang inyong true love ngayong May if you are single. Yan. So, kung in a relationship, yeah, like what I mentioned kanina, papatibayin nyo ang inyong pagsasama ng inyong person. And, alam nyo minsan, no, lalo na kung naghahanap tayo ng true love, ganyan. Tapos, nasa maling tao pala tayo. Yung kadalasan nangyayari is nasisira yung relationship na yon para magbigay daan doon sa bago. Kaya, kapag may mga challenges kayo sa relationship, lalo na may breakup, ganyan, separation, isipin nyo na lang na inilalayo na kayo sa maling tao kasi pine-prepare na kayo sa tamang tao na para sa inyo talaga. 'Di ba? And you also have organization. So, maaring mas magiging maayos ang iyong scheduling, ang iyong mga plans for May 2024. Mas magiging maayos ka sa pagpaplano. Maaring yung iyong organizational skills ay magiging on point ngayong May. Maaring may mga ayusin ka sa bahay, magdi-declutter, even sa yung workspace, no, sa inyong trabaho. Ayan, importante kasi na maayos yung iyong workspace para mas focus ka sa ginagawa mo. Let's see your overall energy. You have the Ace of Cups, o love na naman talaga. Parang ang daming bagong love life ngayon. Oo, love relationship, new beginnings, new source of happiness para sa inyo. Can also be peace offering, no? Pwedeng meron makikipag-ayos, makikipagbati, kung meron man kayong nakasamaan ng loob. Ano man yung relationship niyo sa taong to, can be your family member, romantic partner, or friend. Your challenge is the Eight of Swords. Ito yung mga self-limiting beliefs, no? So, minsan, meron pa rin naman kayong mga insecurities, lalo na kung aware kayo na parang feeling nyo you're not good enough, or hindi pa kayo ready for something. But, ang importante kasi dyan is you believe on what you can do, no? Lahat naman ng bagay pwedeng pag-aralan, nai-improve yan, no? As long as willing ka to do the work. Okay? So, ito, yung mga frustration, yung iba sa inyo nag-overthink kapag nakikita nyo na hindi nagiging pabor sa inyo yung sitwasyon. So, iwasan nyo na lang mag-overthink kasi wala rin namang, magandang maidudulot. So, some of you, yan yung inyong challenge kung paano nyo mapapalaya yung sarili nyo sa overthinking. Ayan. And mga self-limiting beliefs ninyo. Minsan kasi yung iba naniniwala kayo sa sinasabi ng mga tao sa paligid nyo. Minsan hindi nyo pinapakita pero deep inside naapektuhan kayo. Your opportunity is the King of Pentacles. Wow. So as an opportunity, this is about
financial stability, no? Pagdating sa trabaho, maaring merong leadership role sa inyo na ibibigay, or mas magiging maganda yung estado nyo sa trabaho, mas marirecognize kayo ng boss nyo sa mga ginagawa ninyo, sa performance ninyo sa trabaho, sa career nyo. Some of you naman, magpo-focus on saving your money, focusing on your business, no? Maaring meron kayong sisimulang negosyo. So, sa blessing nyo, you have the Knight of Pentacles. This is about prosperity, stability. So, yung iba, may blessing kayo of investment, no? Maaring iba, mag-i-invest sa real estate, sa lupa, no? Bahay, bibili kayo ng properties, or anything na pwede nyong pagkakitaan. Example, nag-invest ka sa isang coffee machine kasi balak mong mag-open ng coffee shop. O, halimbawa, nag-invest ka sa isang pangmalakasang washing machine kasi mag-open up ka ng laundromat, 'di ba? Ganon. So, I feel like you are going to be blessed with some investments na susubukan mo ngayong May 2024. So, speaking of investments, money, so tingnan natin ang energies ng inyong money, career, finances, ng inyong kaperahan. Ano ang energy ng kaperahan ng mga Leo ngayong May 2024 para sa mga Leo? Marketing. You are good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales. So, kung ikaw ay isang negosyante, no, maaring mas magpo-focus ka rin sa marketing, no, sa marketing ng iyong products, ng services. Kasi kahit gaano kaganda ang service mo or ang products mo, kung walang nakakaalam niyan, walang bibili, 'di ba? Walang mag-a-avail. Okay? So, some of you, yan yung inyong pagtutuunan ng pansin. And even yung sarili nyo mismo, kahit na hindi ka nasa business, no, kahit you are working for other people, yung skill set mo, yan yung ima-market mo. Na pwede mong sabihin sa boss mo na, boss, baka it's time for me to have an increase ng sweldo or a promotion. And then tatanungin siya ng boss mo, bakit? And sasabihin mo kung ano yung mga skill set mo, yung mga nagawa mo, achievements mo. Kumbaga, ima-market mo yung sarili mo. Some of you are good at communications, no? Meron kayong maaring i-share sa mundo through your experiences, no? Yung mga experiences na i-share nyo sa pamamagitan ng inyong boses, no? Yung iba, pwede kayo ay public speaker, influencer, or content creator, no? Na nagpapalaganap ng mga mensahe to help others or to entertain others. O, kailangan din daw may backup plan ka pagdating sa iyong kaperahan. Huwag masyadong mag-overspend. Oo, importante na ikaw ay may ipon pa rin. Ayan o, Six of Pentacles. This is balance in your financial flow, no? Yung flow ng cash sa'yo. You also have the Strength card. This is your energy. So, I think, no, pagdating sa finances mo, magiging malakas ang finances mo. Pwedeng you are going to be more financially independent, no? And to the point na pwede ka ring tumulong sa iba, financially. So, pagdating naman sa love life ng mga Leo ngayong May, let's see, get to know, mukhang meron kang, you are getting to know someone. Oo, pwedeng, new relationship para sa mga single dyan, may ka-connect. Ayan. Tapos, you're going to release control. So, ibig sabihin, hindi mo mamadaliin itong relationship na to. Parang going with the flow. Kung saan to makarating. Wala kang ipipilit, wala kang mamadaliin. You're just going to enjoy the connection. You have the Hermit and the Four of Wands. So, I feel like for some of you, magiging very careful rin kayo when it comes to your relationship, lalo na kung bago pa lang ito.
na i-reassess yung situation, kung handa ka na ba for a relationship. But if you are in a relationship, I think you will spend more time with your person. Mas maraming oras at panahon. Maaring meron kayong celebration ng person mo. So, yung iba sa inyo, maaring merong maging issue, problema sa family, no? Hindi pagkakaunawaan. Kailangan open ang communication. Meron bagong creative ideas sa inyo, new ventures, and a fresh start. Do not be tempted to lower your standards. Okay, pagdating sa relationship, kung hindi naman talaga kayo nagmamadali na magkarelasyon, wag nyo na i-lower yung standard ninyo, no? Alam nyo dapat yung inyong dinideserve at you will not take anything less, no? Pagdating sa relationship or anything, it can be sa trabaho, career, or business. Okay? So that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.